Marshall Peak, Kabanata 4877. Void Corridor. Gayunpaman, siya ay natuklasan ng mga sinaunang great experts sa sandaling siya ay tumuntong sa Black Territory. Tiyak na nagresulta ito sa isang nakakatakot na labanan. Ang mga sinaunang great expert ay nanalo sa huli, ngunit ang hitsura ng Void Corridor ay nagdulot ng isang wrench sa kanilang tagumpay. Sa huli, ang mga sinaunang great expert ay nag-set up ng super array sa Black Territory, na lumikha ng isang hola at ikinulong ang Black Ink Royal Lord habang ginagamit siya bilang isang pangunahing bahagi upang aisil ang Void Corridor. Hanggang ngayon, ito ay hula lamang ni Yang Kai. Imposibleng matrace kung ano ang nangyari noon, kaya walang makakapagsabi ng sigurado. Maraming mga hindi makatwirang punto sa kanyang pagsusuri, ngunit may ilan din na may katuturan. Noon pa man ay pinaghihinalaan ni Yang Kai na kung ang mga sinaunang great expert ay may kakayahang ikulong ang Black Ink Master sa hindi mabilang na taon, bakit hindi na lang nila siya patayin at tapusin ito? Naisip niya na hindi nila siya pinatay dahil mahirap harapin ang Black Ink strength na naiwan ng Black Ink Masters pagkatapos ng kanilang kamatayan, ngunit tila, hindi iyon ang nangyari. Marahil ang Void Corridor ay nilikha ng Black Ink Royal Lord, kaya ang paggamit sa kanya upang aisil ito ay isang mas mahusay na pagpipilian. Sa huling labanan, hindi pa siya nakakalayo sa lugar, anuman ang uri ng panganib na napunta siya. Hindi sa ayaw niyang lumipat, ni sa ayaw niyang tumakas, sa halip ay ang buong buhay niya ay naging isa na sa selyo ng Void Corridor. Hindi siya makatakas, ni hindi siya makagalaw. Maaari lamang siyang manatili sa isang lugar at matiis ang mga pag-atake ng mga Masters mula sa Cave Heavens at Paradises hanggang sa kanyang kamatayan. Kung malaya siyang nakagalaw o nakatakas anumang oras, marahil ay iba na ang pagtatapos ng labanang ito. Ngunit siya ay patay na ngayon, at ang selyo ay kumalas. Unti-unting umusbong ang Void Corridor, na naging posible para mapansin ito ni Yang Kai. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Lan Yuro nang marinig niya ito. Kung tama ang hula ni Yang Kai, kapag ang selyo ay ganap na natanggal, ang 3,000 mundo na nagtamasa ng kapayapaan sa hindi mabilang na mga taon ay makokonekta sa Black Ink Battlefield. Ang hindi mabilang na Black Ink Masters ay bababa sa Black Territory sa pamamagitan ng Void Corridor na ito, na ibubulusok ang malawak na universo sa kabuluhan. Nakikita na niya ang mga bangkay na nagkalat kung saan-saan, habang umaalingaw-ngaw sa buong sansinukob ang malungkot na panaghoy. Ang pag-iisip tungkol dito ay agad na naging sanhi ng kanyang panginginig. Ang Black Ink Royal Lord ay lubhang nanghina matapos makulong ng hindi mabilang na taon, ngunit ginawa pa rin niya ang Cave Heavens at Paradises na magdusa ng hindi maisip na pagkalugi. Tiyak na hindi sila makakapagtanggol kung may lalabas na pinakamataas na Royal Lord. Ang lahat ng 9th Grade Heaven Opening Realm Masters ng Cave Heavens and Paradises ay nakatalaga sa Black Ink Battlefield, kaya ang natitirang puwersa dito ay hindi makakalaban sa isang Royal Lord. Lihim siyang nanalangin na ang Void Corridor ay hindi konektado sa Black Ink Battlefield. Ang selyo ay dahan-daang lumuwag araw-araw, hindi lumalala ng mas mabilis o mas mabagal sa paglipas ng panahon, na nagpapahintulot sa pagkakaroon ng Void Corridor na maging mas maliwanag. Sa una, si Yang Kai lang ang nakakaramdam ng pag-iral nito, at kahit ang isang 8th grade ancestor na tulad ni Liu Mo ay halos hindi mapapansin na may mali. Ngunit pagkatapos ng kalahating buwan, mararamdaman ng sinumang 8th grade o 7th grade master ang mahinang pagbabago-bago ng space principle na nagmumula sa void. Ito ay isang malinaw na senyales ng patuloy na pagluwag ng selyo, at kapag ito ay ganap na naalis, ang Void Corridor ay magdudugtong sa dalawang panig. Magkagayunman, kung saan patungo ang Void Corridor ay nababalot pa rin ng isang lambong ng misteryo. Nanatili si Yang Kai malapit sa lugar kung saan nahulog ang Black Ink Royal Lord, patuloy na sinusubaybayan ang mga pagbabago nito. Matapos magtrabaho ng husto sa loob ng ilang araw, sa wakas ay nagawa ni Liu Mo at ng iba pa na linisin ang larangan ng digmaan, kahit na ang natitirang Black Ink strength ay nanatiling problema. Kung wala ang tulong ni Yang Kai, magagamit lang nila ang kanilang mga array para i-seal up ang natitirang lakas ng Black Ink at maghintay na harapin ito sa ibang pagkakataon. Lumipad papunta sa gilid ni Yang Kai, itinoon ni Liu Mo ang kanyang sentido bago lumitaw ang isang kunot sa kanyang noo. Mukhang naging mas halata. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang pagsang-ayon. Hindi mo pa rin ba kayang imbestigahan ang sitwasyon sa kabilang panig? Umiling si Yang Kai at sinabing, naroon pa rin ang selyo, kaya kung wala akong kakayahang lampasan ito ng buo, wala akong magagawa. Ang selyong ito ay relic ng sinaunang panahon. Sinubukan ni Yang Kai na pag-aralan ito, ngunit hindi ito nagtagumpay.
Ito ay nabibilang sa isang matagal nang nakalimutang nakaraan at karamihan sa mga pamamaraan ng panahong iyon ay ibang-iba sa mga kasalukuyang pamamaraan. Higit pa rito, ang mga sinaunang great expert na nag-set up ng selyong ito ay tiyak na nagkaroon ng hindi maarok na paglilinang, kaya ang isang 6th grade master na tulad ni Yang Kai ay hindi naunawaan ang lalim ng selyong ito. Kumunat ang noo ni Liu Mo. Dahil hindi nila masuri ang sitwasyon ng kabilang panig, hindi nila matukoy kung saan patungo ang Void Corridor, ang magagawa na lang nila ngayon ay mag-ingat sa anumang posibleng panganib. Kung isang araw, tanong ni Liu Mo sa isang solemn na boses. Ang ibig kong sabihin ay kung tuluyang nasira ang selyong ito, may tatatak mo ba itong muli? Tumanggaw si Yang Kai sa kanyang paninindigan. Magagawa ko. Ang diretsyong sagot niya ay nagulat kay Liu Mo. Sigurado ka ba? Buong pagmamalaking ngumiti si Yang Kai. Maaaring mas mababa ang junior na ito sa mga sinaunang great expert sa mga tuntunin ng paglilinang, ngunit pagdating sa Tao of Space, ang junior na ito ay tiwala na hindi siya mas mababa sa sinuman. Hindi magiging mahirap na aisil itong Void Corridor. Agad na nakahinga ng maluwag si Liu Mo. Napakabuti, pagkatapos ay tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Tiniyak ni Yang Kai na tumanggo. Huwag mag-alala ang senior tungkol dito. Gayunpaman, mayroon tayong isa pang problema. Agad na naunawaan ni Liu Mo. Ang Void Corridor ay malalantad pagkatapos masira ang selyo. Kung may mapansin man sa kabilang panig, tiyak na mag-iimbestiga sila. Bahagyang tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Ang pag-uusap ng dalawa ay natural na narinig ng iba pang 8th grade ancestor na nagbabantay sa Void Corridor, kaya napakunot ang noo nilang lahat pagkatapos marinig ito. Kung hindi nila maasikaso ang problemang ito, ang muling pagsasara sa Void Corridor ay magiging ganap na walang kabuluhan. Gayunpaman, walang sino man ang nagkaroon ng solusyon. Ang lahat ay maaari lamang maghintay at makita. Pagkalipas ng kalahating buwan, isang butas na kasing laki ng karayom ang makikita sa kawalan. Napansin kaagad ito ni Yang Kai at agad niyang itinoon ang atensyon dito, sa wakas ay nakumpirma na ito nga ang Void Corridor. Natural, ang Void Corridor ay hindi masyadong makitid. Hindi pa ito nakikita noon dahil sa pagkakaroon ng sinaunang selyo. Noong nakaraan, siya lamang ang nakakaramdam ng pag-iral nito, ngunit ang Void Corridor ay lumitaw ng hangina ang kapangyarihan ng selyo. Bagamat kasinlaki lamang ito ng isang karayom, tiyak na magiging mas malaki ito sa paglipas ng panahon. Ganito talaga ang kaso. Ang Void Corridor na kasing laki ng karayom ay lumaki sa laki ng kamao makalipas ang wala pang isang buwan, na pumipintig ng aura ng kawalang hiyaan at kaguluhan. Habang sinusubukan ng lahat na suriin ito, malinaw nilang naramdaman ang pagkakaroon ng hindi nakikitang puwersa na parang pader sa loob ng Void Corridor na humaharang sa kanilang divine sense. Malinaw, ang hindi nakikitang pader na ito ay ang kapangyarihan ng selyo. Pinuno nito ang Void Corridor at tinatakan ang koneksyon sa pagitan ng dalawang dulo nito. Ang pader na ito ay hamina sa pagluwag ng selyo, at isang araw, ito ay ganap na babagsak, na magdudugtong sa Black Territory sa anumang nasa kabilang panig. Pagkaraan ng isa pang buwan, ang black hole na kasing laki ng kamao ay lumaki ng higit sa 2 beses sa laki nito. Ang kagalakan ng pagkatalo sa Royal Lord ay matagal nang nawala sa mga mukha ng lahat, napalitan ng isang mataimtim na tingin habang patuloy silang nakatitig sa mga pagbabago ng Void Corridor. Sa mga araw na ito, naramdaman nila ni Yuro na may mali sa kalagayan ni Yang Kai. Napuno ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha mula nang lumaki sa laki ng kamao ang pasukan ng Void Corridor, na parabang nahihirapan siyang magdesisyon. Bagamat tinanong niya ito tungkol dito, tiniyak sa kanya ni Yang Kai na ayos lang siya, kaya tinanong pa niya ito. Ngunit ngayon, bigla niyang napansin na naging matatag ang ekspresyon ni Yang Kai, na parabang nalutas na sa wakas ang problemang bumabagabag sa kanya nitong mga araw na ito. Nang magtatanong pa sana siya, biglang tumalikod si Yang Kai at nagtanong. Lady Boss, may puproblemahin ako sa iyo. Tanong nila ni Yuro, nakasimangot. Ano iyon? Gusto kong hilingin sa iyo na bumalik sa Star Boundary at anyayahan ang head manager, pati na rin sina Chen Tianfei at Yun Xinghua. Bahagyang nagbago ang ekspresyon nila ni Yuro. Bakit gusto mong dalhin ko sila dito? Bahagya niyang naramdaman na may mali. Halatang may iniisip si Yang Kai na bigla niyang gustong makita ang tatlong taong ito sa hindi malamang dahilan. Umiling si Yang Kai at hindi sumagot. Tinitigan lang siya nito nang matigas ang ulo. Hindi ako pupunta. Kung gusto mo silang makita, maaari kang bumalik at makita mo sila mismo. Napalingon sila ni Yuro. Lady Boss. Malumanay na tinawag siya ni Yang Kai. Tumahimik ka. Sila ni Yuro ay lubos na nagalit at nawala ng walang bakas sa susunod na sandali,
tila ayaw nang makipag-usap pa sa kanya. Nang makita ito ng mga nakapaligid na 8th grade ancestors, lahat sila ay nagbigay sa kanya ng isang magiliw na ngiti. Ngunit maya-maya, bumalik sila Nero at sinabi, na nakatitig kay Yang Kai. Mabangong brat, ano man ang plano mong gawin, gawin mo ito pagkatapos kong makabalik. Alam din niya na kahit na hindi siya pumayag sa kahilingan ni Yang Kai, ang iba pang miyembro ng High Heaven Palace ay susunod pa rin. Total, hindi lang siya ang nasa Black Territory ngayon. Naiintindihan ko, tumanggo si Yang Kai. Muli siyang pinandilatan nila Nero bago lumayo, nag-iwan ng mahabang liwanag sa likod niya. Bagamat siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, aabutin siya ng hindi bababa sa ilang buwan upang maglakbay sa Star Boundary, at pagkatapos ay bumalik sa Black Territory. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai, ngunit malinaw na ito ay isang bagay na mapanganib, kaya gusto niyang bumalik sa lalong madaling panahon. May natuklasan ka ba? Tanong ng isang 8th grade ancestor. Ang katotohanang biglang hiniling ni Yang Kai kay Lan Yuro na bumalik sa Star Boundary at dalhin ang ilang tao dito ay maliwanag na dahil may gusto siyang ipagkatiwala sa kanila. Sa liwanag ng lahat ng nangyari dito, lahat ay madaling mahulaan ang ilang mga bagay. Mga elders, mangyaring magtipon ang lahat, ang junior na ito ay may sasabihin. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Mabuti. Itinaas ng 8th grade Heaven Opening Realm Master ang kanyang kamay at itinuro ang kawalan. Sa susunod na sandali, isang bahid ng liwanag ang lumipad mula sa dulo ng kanyang daliri, na naging isang nakakasilaw na liwanag na sumikat ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 8th grade ancestors ay nagkalat sa buong Black Territory, nag-iimbestiga sa iba't ibang bagay, iniwan ang lahat ng kanilang ginagawa at lumipad. Ang mga taong dumating mamaya ay walang pakialam sa lahat, ngunit pagkatapos magtanong sa paligid, naunawaan nila kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay isa-isang lumingon kay Yang Kai, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Nang naruroon na ang lahat, hinarap ni Liu Mo ang mga tao. Narito ang lahat. Young boy, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang gusto mong sabihin? Tumayo si Yang Kai bago siya nagsimulang magsalita. Matagal nang pinagmamasdan ng junior na ito ang lugar na ito at may mga natuklasan akong gusto kong ibahagi sa seniors. Lahat ay nagtaas ng tenga. Maaaring sila ang kanyang mga senior sa mga tuntunin ng edad at paglilinang, ngunit ang kanilang natamo sa Tao of Space ay mas mababa pa rin kaysa kay Yang Kai. Sila rin ay patuloy na nag-iimbestiga sa Void Corridor nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi sila gaanong umuunlad. Bagaman ang junior na ito ay hindi pa alam kung saan konektado ang Void Corridor na ito, ang tanging bagay na makumpirma natin ngayon ay ang Black Ink Royal Lord ay talagang bahagi ng orihinal na selyo. Sa anumang kaso, ang Ancient Masters ay gumugol ng malaking pagsisikap upang sugpuin ang Black Ink Royal Lord dito upang selyuhan itong Void Corridor. Dahil sila ay napakametikuloso at seryoso tungkol dito, maaari lamang nating ipagpalagay ang pinakamasama. Marshall Pick, Kabanata 4878. Solusyon. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang kabilang dulo ng Void Corridor ay konektado sa Black Ink Battlefield. Ang hula na ito ay hindi ganap na walang basehan. Ang katotohanan na ang isang sinaunang great expert ay nagselyo sa Black Ink Royal Lord dito at ginawa itong bahagi ng selyo ay nangangahulugan na ang kabilang dulo ng Void Corridor ay may ilang koneksyon sa Black Ink Clan. Ang pinakamalamang na lugar na may koneksyon sa isang Royal Lord ay ang Black Ink Battlefield. Ngayong patay na ang Royal Lord, ang selyo ay nagiging maluwag at ang Void Corridor ay unti-unting naghahayag ng sarili nito. Kung tama ang ating mga inaasahan, dapat tayong magsimulang maghanda para sa pinakamasama. Ang junior na ito ay gumawa rin ng ilang mga pagtatangka kamakailan, at sa kasalukuyan kung mga tagumpay sa Tao of Space, kahit na mahirap selyuhan muli itong Void Corridor, hindi ito imposible. Bahagyang tumango ang 8th grade ancestors bilang pagsang-ayon nang marinig nila ito. Nabanggit na ito ni Yang Kai kay Liu Mo noon at marami sa kanila ang nakarinig nito. Tuwang-tuwa silang lahat na mayroong isang tulad ni Yang Kai na bihasa sa Tao of Space sa kasalukuyang henerasyon. Kung hindi, wala talagang magiging alternatibo para sa Cave Heavens at Paradises sa harap ng kasalukuyang sitwasyon. Bagamat nakahanap din sila ng paraan para aisil ang Void Corridor, tiyak na hindi ito magiging mas mahusay kaysa sa mga pamamaraan ng sinaunang Great Expert, lalo na ni Yang Kai. Ang mga espesyal na gawain ay dapat pangasiwaan ng naaangkop na mga profesional lamang. Kung gayon, ano ang iyong inaalala? Tanong ng isang 8th grade ancestor. Bagamat ang tono ni Yang Kai ay puno ng malaking kumpiyansa nang magsalita siya tungkol sa muling pagsasara sa Void Corridor, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha.
Napangiti si Yang Kai. Isa lang ang inaalala ni Junior ngayon. Kapag ang selyo na itinayo ng mga sinaunang ancestor ay ganap na natanggal, ang Void Corridor ay ganap na magbubukas. Sa oras na iyon, kahit na maselyuhan itong muli ng Junior na ito, ang Void Corridor ay nasa panganib pa rin na matuklasan. Sa kasong iyon, ang muling pagsasara nito ay magiging walang kabuluhan. Hindi mahalaga kung ang kabilang panig ay hindi ang Black Ink Battlefield, ngunit kung ito nga, at natuklasan ng Black Ink Clan ang pagkakaroon ng Void Corridor na ito, tiyak na susubukan nilang imbestigahan kung ano ang nasa kabilang panig. Sa oras na iyon, hindi sila mahahadlangan ng 3,000 mundo. Ito ay isang malaking pagsubok, at lahat ay natahimik nang marinig ito. Isang 8th grade ancestor na may puting buhok ay nagtanong. Maaari mo bang selyuhan itong muli habang ang selyo ay hindi pa ganap na naalis, lagyan ng isa pang selyo habang ginagamit ang orihinal na selyo bilang pundasyon? Oo at hindi. Ang hindi maliwanag na sagot ni Yang Kai ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Kung kaya mo, sabihin mo lang oo, kung hindi mo kaya, sabihin mong hindi. Ano ang ibig sabihin nitong oo at hindi? Napangiti si Liu Mo. Young boy, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, nalilito mo kaming mga matatandang umutot. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao bilang paghingi ng tawad. Saglit siyang nag-isip bago biglang naglabas ng kawayan gamit ang isang pitik ng kamay. Ang kawayan na ito ay halos kasing kapal ng braso ng taon na may tumutubo din na berdeng dahon ng kawayan. Ang lahat ay pamilyar sa kawayan na ito at nakilala ito bilang isang tangkay ng Profound Yin Bamboo. Sa nakalipas na 100 taon, lahat sila ay gumugol ng maraming pagsisikap at mapagkukunan upang linangin ang Profound Yin Bamboo sa kanilang miniature universe upang mabantayan ang kanilang sarili laban sa Black Ink Master. Ngayon, bawat isa sa kanila ay may maliit na kagubatan ng kawayan sa loob ng kanilang miniature universe. Ang miniature universe ni Yang Kai ay mayroon ding Profound Yin Bamboo, na karamihan ay inilipat niya doon noong huling bumisita siya sa New Great Territory upang imbestigahan ang sitwasyon. Sa sumunod na sandali, ang malalim na Yin Bamboo ay naging buwang at ang mga sanga at dahon nito ay natuyo sa bahagyang pag-iling ng kanyang kamay, na naging mahaba, cylindrical na poste. Lahat ay tumingin kay Yang Kai na nalilito, hindi maintindihan kung bakit niya ginawa ang bagay na ito. Pinag-uusapan lang nila ang tungkol sa Void Corridor, kaya bakit bigla siyang naglabas ng isang Profound Yin Bamboo. Gayunpaman, alam ng lahat na dapat may iniisip si Yang Kai at hindi siya naabala. Sabihin natin sa ganitong paraan, ipagpalagay natin na itong bamboo tube ay ang Void Corridor. Si Yang Kai, na hawak ang Profound Yin Bamboo sa isang kamay, ay itinuro ang mga dulo nito. Ito ay nag-uugnay sa dalawang malalayong lugar sa pamamagitan ng Void. Ang dulong ito ay konektado sa Black Territory, at ang isa ay konektado sa isang lugar na hindi kilala. Sa ngayon, ipagpalagay natin na konektado ito sa Black Ink Battlefield. Tumango ang lahat, senyales na magpatuloy siya. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang lakas sa Profound Yin Bamboo, pinupuno ang Profound Yin Bamboo ng dilaw na liwanag sa isang kisap mata. Kahanga-hanga, ito ay ang element power. Nagpatuloy si Yang Kai. Gumamit ang Ancient Masters ng ilang makapangyarihang divine ability para selyuhan itong Void Corridor, na pinutol ang koneksyon sa pagitan ng dalawang lugar. Ginagawang imposible ng selyo na matuklasan itong Void Corridor. Ngunit ngayon, ang selyo ay naging maluwag, at ang enerhiya na ginagamit para sa pagsil sa Void Corridor ay unti-unting nagwawala. Habang nagsasalita siya, ang dilaw na enerhiya na pumupuno sa tubo ng kawayan ay nagsimulang dahan-daang umatras patungo sa kabilang dulo. Mahigit kalahati nito ay nawala pagkatapos ng paghinga, halos muling pagdugtong sa dalawang dulo. Ang paliwanag ni Yang Kai ay medyo bago at madaling maunawaan. Maya-maya, may nakapansin ng problema. Nakakunot ang noo ng isang matibay na 8th grade ancestor habang nagtanong. Ang ibig mong sabihin ay ang enerhiyang tumatatak sa Void Corridor ay nagsimulang kumawala mula sa dulo ng Black Territory, at unti-unting umuurong patungo sa kabilang panig. Ang katotohanan na nakita niya ito ay hindi nakakagulat dahil ang paliwanag ni Yang Kai ay naging malinaw. Higit pa rito, noong sinisiyasat nila ang Void Corridor kamakailan, ang kanilang mga pagsisiyasat ay umabot din ng katulad na conclusion. Nang suriin ng kanyang divine sense ang Void Corridor, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang isang hindi nakikitang pader na humaharang sa kanya, na malinaw na ang enerhiya na nagbubuklod sa Void Corridor. Ngunit makalipas ang ilang oras, napansin niya na talagang umatras ang enerhiya. Tama. Tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Nakatipid ito ng maraming oras sa pagpapaliwanag. Nang sinabi nitong si Junior na maaari itong maselyuhan, sinadya ng Junior na ito.
Hindi naman sa nagyayabang siya, nagsasabi lang siya ng totoo. Pagkasabi nito, pinakilos niya ang enerhiya ng asul na kristal, tinatakan ang bibig ng tubo ng kawayan na kumakatawan sa Black Territory. Ang dilaw at asul na enerhiya ay lubos na halata. Ngunit pagkatapos, umiling si Yang Kai, at idinagdag. Ngunit ang paggawa nito ay walang kabuluhan. Niloloko natin ang ating mga sarili kung iisipin natin na matatapos na ito sa pamamagitan lamang ng pagsasara ng daanan sa Black Territory. Kaya, hindi ito pinuputol ng ganitong uri ng pagbubuklod. Habang nagsasalita siya, ang dilaw na enerhiya na kumakatawan sa Ancient Seal ay patuloy na naglaho, ibig sabihin na kapag ang enerhiya ng selyo ay ganap na nawala, ang Void Corridor sa kabilang panig ay mabubunyag. Sa oras na iyon, ang Black Ink Clan sa kabilang panig ay makakasunod sa Void Corridor, masira ang selyo na iniwan ni Yang Kai, at makapasok sa Black Territory. Natahimik ang lahat. Ang paliwanag ni Yang Kai ay hindi maaaring maging mas malinaw. Lahat sila ay 8th grade ancestors ng kani-kanilang sects, kaya kung ito man ay ang kanilang kakayahan o talento, lahat sila ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Magiging tanga sila kung hindi nila maintindihan ang mga bagay sa puntong ito. Kaya naman nagtanong ang isang matandang puting buhok na ancestor. Ang silang Black Territory ay talagang isang paggamot lamang para sa mga sintomas, ngunit dahil nasabi mo na ito, sa palagay ko ay mayroon kang solusyon. Tumanggo si Yang Kai. Oo, nagulat ang lahat. Lahat, mangyaring tingnan. Habang nagsasalita si Yang Kai, binawi niya ang dilaw at asul na enerhiya at nagsimula ng isa pang demonstrasyon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpaliwanag. Ipinakita lang niya sa kanila. Napuno na naman ng dilaw na enerhiya ang tubo ng kawayan. Pagkatapos ng paliwanag ngayon, alam ng lahat na kinakatawan nito ang enerhiyang naiwan ng Ancient Masters. Sa demonstrasyon ni Yang Kai, ang dilaw na enerhiya ay patuloy na naglaho at umatras mula sa gilid na kumakatawan sa Black Territory at sa lalong madaling panahon ay nawala. Sa madaling salita, nangangahulugan nito na ang Void Corridor ay ganap na bukas. Ngunit sa sandaling nawala ang dilaw na enerhiya, lumitaw ang asul na enerhiya mula sa kabilang dulo at sinimulang punan muli ang tubo ng kawayan. Gayunpaman, ang suplemento ng asul na enerhiya at ang pagguho ng dilaw na enerhiya ay nasa magkasalungat na direksyon. Naunawaan ng lahat na ang pamamaraang ito ng pagbubuklod ng Void Corridor ay kailangang maghintay hanggang sa tuluyang mawala ang enerhiya sa sinaunang selyo. Papasok si Yang Kai sa Void Corridor kapag ang dalawang lugar ay ganap na nakakonekta, at tatakan ito mula sa kabilang dulo hanggang sa Black Territory, ganap na tinatakan ito. Wala ring ibang alternatibo. Ang Void Corridor ay puno ng enerhiya ngayon, at hindi maabot ni Yang Kai ang kabilang panig maliban kung ito ay ganap na nawala. Hindi dapat magtagal. Magagawa ng junior na ito na ganap na itago ang mga bakas ng Void Corridor mula sa kabilang panig sa loob ng kalahating araw nang hindi hihigit sa kalahating araw. Hanggat walang makatuklas nito sa kalahating araw na ito, ang pagkakaroon ng Void Corridor ay mananatiling lihim at walang panganib na sinuman ang masira ang selyo at makarating dito. Masyadong delikado. Sa gitna ng mga tao, agad na umiling ang isang 8th grade ancestor. Kalimutan ang tungkol sa kalahating araw, kahit na ang oras ng isang incense stick ay hindi mapuputol dahil walang nakakaalam kung nasaan ang kabilang dulo ng Void Corridor. Magiging maayos ang lahat kung hindi ito ang Black Ink Battlefield, ngunit kung ito talaga, at natuklasan ito ng Black Ink Clan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Gaya ng sinabi ni Yang Kai noon, ang magagawa lang nila ngayon ay maghanda para sa pinakamasama. Ang paraan ng pagbubuklod na ito ay masyadong mapanganib at masyadong nakadepende sa swerte. Bagamat walang sinabi ang iba, halatang pareho sila ng nararamdaman. Kung gayon, may natitira na lang na daan. Muling pinunan ni Yang Kai ang bamboo tube ng dilaw na enerhiya na kumakatawan sa sinaunang silang energy, at sa pagkakataong ito, habang ang dilaw na enerhiya ay bumababa, ang asul na enerhiya na kumakatawan sa kanyang sariling silang teknik ay sumunod sa likod nito. Kapag ang dilaw na enerhiya ay ganap na nawala, ang bamboo tube ay agad na napuno ng asul na enerhiya. Ang selyo ng Void Corridor ay nanatiling buo, ngunit ang sinaunang kapangyarihan ng silang ay napalitan ng kay Yang Kai. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Liu Mo nang makita niya ang intensyon ni Yang Kai. Gusto mong pumasok sa Void Corridor. Alinmang paraan, kailangang pumasok ni Yang Kai sa Void Corridor, ngunit ang unang paraan ay nagsasangkot ng pagsisimula sa kabilang panig at pag-urong pabalik dito. Kapag nakumpleto na ang selyo, makikita ni Yang Kai ang kanyang sarili sa Black Territory. Gayunpaman, ang huling pamamaraan ay ganap na naiiba.
Nangangahulugan ito na kailangan niyang habulin ang lugar kung saan nawala ang sinaunang selyo at ibuhos ang sarili niyang enerhiya sa likuran niya. Kapag nakumpleto na ang selyo, lalabas siya sa kabilang dulo ng lagusan. Ito ang tanging paraan upang matiyak na ang Void Corridor ay hindi natuklasan. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Kung gagawin mo ito, hindi ka na makakabalik. Kumunat ang noo ni Liu Mo. Naramdaman niyang kailangan niyang bigyan ng babala si Yang Kai. Hindi pa rin namin matukoy kung anong uri ng lugar ang nasa kabilang panig, kung ito ba talaga ang Black Ink Battlefield. Kung ito talaga ang Black Ink Battlefield, si Yang Kai, na isa lamang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ay tiyak na mapapahamak na mamatay. Kahit na ito talaga ang Black Ink Battlefield, hindi tatanggi ang junior na ito. Itinago ni Yang Kai ang tubo ng kawayan, ikinalat ang dilaw at asol na enerhiya, at tumingin sa karamihan. Siyempre, kung ang seniors ay may mas mabuting kandidato o paraan upang makamit ito, ang junior na ito ay higit na masaya na makipagtulungan. Marshall Peak, Kabanata 4899. Ginagawa ang lahat ng posible. Bagamat ang Cave Heavens at Paradises ay puno ng mga talento, walang gaanong tao na bihasa sa Dao of Space. Kahit na sila, hindi sila kasing galing ni Yang Kai. Kung hindi nila hihilingin kay Yang Kai na pag-aralan ang mga lihim ng Universe Temples upang ayusin ang Universe Arrays. Maaaring sabihin ni Yang Kai na siya lang ang may kakayahang ayusin ang Universe Array ng isang Universe Temple na nasira. Sa pinakakaunti, walang ibang makakagawa nito sa puntong ito ng panahon. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan kung gagawin mo ito? May nagtanong. Tumawa si Yang Kai nang may pagpapakumbaba. Siyempre alam ng junior na ito. Siya ang may gawa ng plano, kaya paanong hindi niya malalaman ang kahihinatnan na kanyang kakaharapin kung talagang isakatuparan niya ito. Sa isang banda, maaaring ligtas siya, ngunit sa kabilang banda, pagkatapos niyang i-seal ang Void Corridor, maaari siyang madala sa Black Ink Battlefield ng mag-isa. Ang lugar na iyon ay puno ng kamatayan at panganib, kung saan maaari siyang patayin anumang oras. Sa kasamaang palad, natatakot akong walang sino man maliban sa junior na ito ang may kakayahang gawin ito. Mahinang bamantong hininga si Yang Kai at sinabi. Kahit na ang kabilang dulo ng Void Corridor ay talagang konektado sa Black Ink Battlefield, ang junior na ito ay mayroon pa ring ilang kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Ang kapangyarihang ito sa pangangalaga sa sarili ay natural na hindi tumutukoy sa paglilinang. Sa Black Ink Battlefield, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na pinatay ay isang pangkaraniwang pangyayari. Siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm lamang, malayong may kumpara sa mga nasa 8th grade. Gayunpaman, mayroon siyang mga pakinabang na wala sa iba. Pinatibay ng World Spring ang miniature universe ng isang tao, na nagpapahintulot na ito ay hindi tinatablan ng mga panlabas na impluwensya. Kung may tangkang pagsalakay, ang World Spring sa miniature universe ni Yang Kai ay tutulong na protektahan siya mula sa mga dayuhang elemento. Kaya, hindi niya kailangang mag-alala na masira ng Black Ink Strength. Sa mga kritikal na sandali, maaari pa niyang itago ang kanyang sarili bilang isang Black Ink Disciple para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ang kakayahan na wala sa ibang Heaven Opening Realm Masters. Natahimik ang karamihan. Nagpatuloy si Yang Kai. Hindi ako magsisinungaling, itong junior na ito ay nag-alinlangan din ng ilang sandali bago ako nagpasya. Sa huli, napagpasyahan kung kailangan kong subukan. Kung ang Void Corridor ay hindi mahawakan ng maayos, walang sinuman sa 3,000 mundo ang makakaiwas sa mga kahihinatnan. Kapag ang Black Ink Clan ay sumalakay, ang digmaan ay tiyak na kakalat kung saan-saan. Naramdaman nila Neuro na si Yang Kai ay nag-aalala tungkol sa isang bagay, ngunit nang tanungin siya nito tungkol dito, hindi siya nagpaliwanag ng detalyado. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maliit na bagay, at ito ay mahirap para sa sinuman na gumawa ng ganoong desisyon. Marahan na bamantong hininga si Liu Mo at sinabing. Ito ay isang pagpapala para sa 3,000 mundo na lubos mong nauunawaan. Umiling si Yang Kai at sinabing. Kayong lahat na senior ay ipinagtanggol ang katatagan ng 3,000 mundo gamit ang inyong mga buhay. Ang junior na ito ay maaaring hindi ang pinakamatalino, o ang pinakamalakas, kaya hindi niya susubukang samantalahin ang pagiging bukas palad ng mga senior. Ang labanan sa pagitan ng 8th grade ancestors ng Cave Heavens and Paradises at ng Black Ink Royal Lord ay lubhang nakaapekto sa kanya. Walang nakakaalam kung matatamaan sila ng Royal Lord Secret Technique at mag-transform sa Black Ink Disciples. Gayunpaman, sa labanan, wala ni isa sa kanila ang umatras o nag-atubili. Lahat ay nakipaglaban ng may paninindigan na isakripisyo ang kanilang sarili para sa higit na kabutihan.
Upang makapag-cultivate sa 8th grade Heaven Opening Realm, marami sa mga ancestors na ito ay libu-libong taong gulang. Gayunpaman, pinananatili nila ang matatag na mga prinsipyo at kumilos sa paraang magtatanong kung hindi nila pahalagahan ang kanilang buhay. Para naman sa mga nasa 7th grade, halos 1,000 ang sumali sa labanan. Sino sa mga masters na ito ang hindi pinapaboren na anak ng langit? Sino ang walang pamilya at kaibigan, mga asawa, o mga anak? Sa labanan laban sa Royal Lord, ang kanilang pagkatalo ay umabot sa halos 30%. Higit pa rito, ang mga ordinaryong tao ng 3,000 mundo ay hinding-hindi makakarinig ng malaking labanang ito. Nariyan din ang mga elite mula sa Cave Heavens and Paradises na lumalaban sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield sa hindi mabilang na milenyo, lahat sila ay nag-aambag ng kanilang dugo at nabubuhay sa katahimikan. Maliban sa Cave Heavens at Paradises, walang nakakaalam na ang 3,000 mundo ay nahaharap sa kabuoang pagkalipol sa lahat ng oras. Ang tila matatag na universo ay binabantayan ng iilan na nanatili sa mga anino. Mula noong sinaunang panahon, ang mundo ay pinangungunahan ng Cave Heavens and Paradises. Gayunpaman, walang sino man ang nakaalam ng kanilang dedikasyon at sakripisyo. Maging si Yang Kai ay nagkaroon ng maraming hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga unang taon tungkol sa Cave Heavens at Paradises. Kung wala siyang kakayahang silyuhan ang Void Corridor, natural para sa kanya na tipunin ang lahat ng mayroon siya at mabilis na bumalik sa Star Boundary, upang protektahan ang kanyang sariling buhay. Gayunpaman, mayroon siyang kakayahang ito. Kung hindi niya ito gagawin at ang Black Ink Clan ay tuluyang sumalakay sa Void Corridor na ito, tiyak na pagsisisihan niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya, pagkatapos ng maraming araw ng pag-aalinlangan, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Hiniling mo ba kay Lan Yuro na bumalik sa Star Boundary upang dalhin ang iyong mga tao para sa kadahilanang ito? Malungkot na tanong ni Liu Mo. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, dahil aalis ako, hindi ko alam kung makakabalik pa ako, kaya may ilang bagay na kailangan kong ayusin. Makakabalik siyang ligtas kung ang kabilang panig ay hindi ang Black Ink Battlefield. Gayunpaman, kung ito ay, maaaring hindi na siya makakabalik kahit na siya ay nakaligtas. Mula noong sinaunang panahon, walang bumalik pagkatapos tumawid sa No Return Pass. Hindi tatawid si Yang Kai sa No Return Pass at hindi man lang alam kung ano ang hitsura ng No Return Pass. Gayunpaman, ang kanyang destinasyon ay malamang na pareho sa mga ancestors ng Cave Heavens and Paradises, na siyang Black Ink Battlefield. Natahimik ang karamihan. Upang makagawa ng gayong desisyon ay nangangailangan ng hindi lamang malaking tapang, kundi pati na rin ng isang hindi natitinag na pakiramdam ng katwiran. Ang kakayahan ni Yang Kai na gawin ang desisyong ito ay nagbigay sa kanya ng paggalang sa 8th grade masters. Yumoko si Liu Mo, lahat ng Cave Heavens at Paradises ay may utang na loob sa iyo, at ang 3,000 Worlds ay may utang na loob sa iyo. Ang 8th grade masters ay sabay-sabay na yumoko ng may paggalang. Mabilis na yumoko si Yang Kai bilang ganti. Biglang may nagsabi, nabalitaan ko na may problema ka sa maliliit na bata sa sect ko. Tuturuan ko sila ng leksyon para sa iyo. Napatingin sa kanya si Yang Kai na nagtataka sa komantong iyon. Bagamat nakilala niya ang ancestor na nakikipag-usap sa kanya, nagpalitan lamang sila ng mga pagbati sa nakaraan, kaya hindi alam ni Yang Kai ang kanyang pangalan, lalo pa kung saan siya nanggaling. Ipinaliwanag sa kanya ni Liu Mo. Ito si Brother Feiyon ng Thousand Cranes Paradise. Biglang naunawaan ni Yang Kai, Yumoko, at nagsabi. Si Junior ay bata pa at ignorante noon at paulit-ulit na nasaktan ang iyong noble sect noong nakaraan, patawarin mo ako. Si Zuo Quanhui ng Thousand Cranes Paradise at ang kanyang angkan ay karaniwang winasak ni Yang Kai. Bagamat hindi hayagang hinarap siya ng Thousand Cranes Paradise tungkol sa bagay na iyon, alam ni Yang Kai na hindi ganoon kadaling naresolba ang kanilang sama ng loob. Ang tanging dahilan kung bakit nagpipigil ang Thousand Cranes Paradise ay dahil sa Starbound or Wise World Tree. Noon pa man ay nag-aalala si Yang Kai na ang Thousand Cranes Paradise ay maghahangad na makipag-ayos sa kanya balang araw, ngunit ngayon ang lahat ng mga problema ay nalutas sa sinabi ni Feiyon. Kung ikukumpara sa katatagan ng buong 3,000 mundo, ang mga personal na sama ng loob ay mga walang kwentang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit handa si Feiyon na ikompromiso at ipagpalit ang mga sandata ng digmaan para sa mga Reg along Jade at Seda. Ngumiti si Feiyon, tumango, at hindi na nagsalita. Kung isasaalang-alang ang kanyang katayuan, sapat na ang kagandahang loob na sabihin ng marami kay Yang Kai. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Nagsalita si Liu Mo.
Tiyakin na pagkatapos mong umalis, kaming mga matatandang umutot ay magbabantay sa iyong Voidland at High Heaven Palace, hindi sila magdaranas ng anumang mga karaingen. Itataya ng Old Master na ito ang lahat ng reputasyon ng Cave Heavens at Paradises dito. Bagamat isa lamang siyang ancestor mula sa Golden Antelope Paradise, walang sino mang naruroon ang tumutol sa kanyang pangako. Sinabi ni Yang Kai bilang tugon. Kung gayon, kailangan kong problemayan ang mga senior sa bagay na ito. Iyan ang mga pribadong alalahanin na nais niyang ipahayag. Ang Voidland at High Heaven Palace ay malaki na ngayon sa kanilang sariling karapatan. Gayunpaman, hindi pa rin sila maihahambing sa Cave Heavens at Paradises. Madaling ayusin ang mga bagay sa kanya dahil mas pamilyar siya sa mga pangunahing 7th grade at 8th grade sa Cave Heavens and Paradises, ngunit kapag umalis na siya, walang makakasiguro kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, ngayon sa katiyakan ni Liu Mo, hindi na kailangang mag-alala si Yang Kai. Dati niyang iminungkahi ang dalawang opsyon para selyuhan ang Void Corridor, ngunit ang dating ay masyadong mapanganib. Kaya siya ang nagkusa na piliin ang huli. Nais din niyang magpadala ng mensahe sa mga ancestor, na maaari siyang personal na magsakripisyo para sa 3,000 mundo at maaari silang umasa sa kanya upang matupad ito. Naunawaan ito ni Liu Mo. May kailangan ka pa ba? Sige at magtanong kung may isip ka. Ang mga matatandang umutot dito ay maaaring hindi gaanong nababaluktot, ngunit mayroon pa rin kaming ilang mga trick sa aming manggas. Sabi ni Liu Mo, umiling si Yang Kai, wala na siyang kailangan sa kanila. Dahil ginawa niya ang pagpipiliang ito, dapat na siyang magsimulang gumawa ng sarili niyang pagsasaayos. Ito ay maaaring isang one-way na biyahe. Ang sinaunang silang power ay maaari pa ring manatili sa loob ng ilang panahon, kaya ang Void Corridor na ito ay hindi malalantad anumang oras sa lalong madaling panahon. Gusto kong hilingin sa mga nakatatanda na magpalitan ng pagsubaybay dito at abisuhan ako kung may anumang makabuluhang pagbabago. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, gusto kong gamitin kung anong oras ang mayroon ako para harapin ang ilang personal na mga bagay. Agad na tumanggo si Liu Mo. Sige. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao ng may paggalang. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng space beacon sa lugar para sa mga emerhensya bago lumipad. Sa istasyon ng High Heaven Palace, nakabalik na lahat si Yuhi at ang iba pa. Sa panahon ng digmaan laban sa Black Ink Royal Lord, ang buong Black Territory ay naalis na. Lahat ng nasa ibaba ng 7th grade ay naunang lumikas. Ang mga tao ay sabik na naghihintay sa labas ng Black Territory, at sa kabutihang palad, ang mabuting balita na ang Cave Heavens at Paradises ay nanalo at ang Royal Lord ay patay na. Yung mga umalis, bumalik ulit. Si Yuhi at ang iba ay natural ding bumalik. Gusto niyo na tingnan kaagad si Yang Kai, ngunit pinigilan siya ng mga masters mula sa Cave Heavens and Paradises, kaya kailangan niyang maghintay ng matyaga. Nang lumitaw si Yang Kai sa High Heaven Palace, maraming 6th grade masters ang nagtipon upang batiin siya. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, "Pumasok muna tayo." Ang mga tao ay pumasok sa pansamantalang palasyo at umupo sa mga grupo. Nakita ni Yang Kai na ang lahat ay masayahin at nasa isang pagdiriwang, kaya nagtanong siya. May kulang ba sa akin? Napaawang ang labi ni Yuhi at sinabing, Young Master, mayaman tayo. Mayaman tayo. Natarante si Yang Kai at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, mayaman sila. Ang High Heaven Palace at Voidland ay may maraming kumikitang industriya ngayon, kabilang ang 2 Star Cities at ang New Great Territory. Hindi sila mailalarawan bilang mahirap sa anumang kahabaan ng imahinasyon. Ang mga disipulo ng Voidland at High Heaven Palace ay may sapat na mapagkukunan upang linangin, hanggang sa punto na kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay hindi maaaring gumastos ng kasing laya nila. Sa pag-iisip na ito, hindi maisip ni Yang Kai ang malaking bilang ng mga mapagkukunan na kailangang dumating upang ipagdiwang ang pagiging mayaman. Nagtanong si Yuhi, wala ka bang nakitang kakaiba noong bumalik ka? Si Yang Kai ay nakulong sa isang hola sa loob ng 100 taon, sa panahong iyon ay wala siyang alam tungkol sa labas ng mundo. Matapos masira ang Super Array, itinapon siya sa labanan laban sa Black Ink Royal Lord, pagkatapos nito ay abala siya sa pagsubaybay sa katayuan ng Void Corridor. Paano niya nalaman kung ano ang kakaiba sa labas ng mundo? Martial Pick, Kabanata 4,900. Galit na Yurumeng. Nang makita ang naguguluhang hitsura ni Yang Kai, dumiretso si Yuhi sa punto na may ngiti. Ang lahat ng All Stars sa Black Territory ay nakuha na, at ang lahat ng material ay sa atin. Natigilan si Yang Kai sa kanyang sinabi at pagkatapos ay tumugon. Para makrak ang Super Array. Yuhi ay tumanggo. Tama.
Nagtataka na tanong ni Yang Kai. At, lahat ng Cave Heavens at Paradise ay ayos lang doon. Ang bilang ng ore stars sa Black Territory ay medyo malaki, at bawat isa ay mayaman sa mga materyales. Kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay may inggit sa gayong kayamanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang ang mga ore star na ito ay nawasak, ang lahat ng mga materyales ay napunta sa Voidland at High Heaven Palace ng mga bulsa. Bagamat kakaunti lang ang palitan, naiisip na ni Yang Kai kung ano ang nangyari sa nakalipas na 100 taon na siya ay nakulong sa hola. Ang Cave Heavens and Paradises ay dapat na nagtalaga ng malaking bilang ng mga tao upang minahan ang lahat ng ore stars sa Black Territory, na sinira ang Super Array. Kaya, ang mga mula sa Cave Heavens and Paradises ay nagawang maiwasan ang paghihigpit ng kapangyarihan ng Super Array nang labanan nila ang Black Ink Royal Lord. Si Big Sister ang nakipagtalo sa kanila, na sinasabing itinaya ni Young Master ang kanyang buhay para sa kapakanan ng 3,000 mundo. Ang Black Territory ay orihinal na pagmamayari ng Voidland at High Heaven Palace, kaya lahat ng minahan dito ay natural na pag-aari natin. Sa ganoong mga kadahilanan sa aming panig, kahit na sila ay hindi maaaring gumawa ng anumang bagay na masyadong mapangahas. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Mabuti yan. Sa malaking supply ng mga materyales mula sa Black Territory, ang High Heaven Palace at ang mga disipulo ng Voidland ay magkakaroon ng mas maraming mapagkukunan upang linangin. Mayroon siyang napakaraming materyal na yin at yang element sa kanyang mga kamay, at nag-aalala siya na baka wala siyang sapat na 5 elements na materyales sa hinaharap. Ngayon, hindi na kailangang mag-alala si Yang Kai tungkol sa anuman. Ito ay isang mapalad na pagliko ng mga pangyayari, kaya naman ang lahat sa Grand Hall ay mukhang masaya. Young Master, hindi ka na magiging walang ingat. Sabi ni Yuhi, ang High Heaven Palace at Voidland ay maraming tao na umaasa sa iyo. Ano ang gagawin natin kung may nangyaring hindi maganda? Lahat ng tao sa bulwagan ay tumanggo. Ang pagtaas ng High Heaven Palace at Voidland ay kasi simula pa lang at si Yang Kai ang nagpatibay sa kanilang lahat. Kung may nangyari sa kanya, siguradong magwawasak ang sekta. Mahigpit ding sinabi ni Yang Zhu. Tama, Big Brother, wala ka sa sarili mo ngayon, isipin mo pa ang iyong mga asawa na nabubuhay sa takot at pag-aalala sa mga nakaraang taon. Biglang lumitaw ang ngiti ni Yang Kai na pilit. Tumingin sa kanya si Yang Zhu at biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Big Brother, may gagawin ka ba ulit na mapanganib? Bagamat hindi sila gumugol ng maraming oras sa isa't isa, at hindi kasama ni Yang Kai si Yang Zhu sa panahon ng kanyang pagbuo, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig at nagkaroon ng espesyal na ugnayan sa pagitan ng magkapatid na nagbigay daan sa kanya upang maramdaman na may mali kaagad. Isang mahabang buntong hininga ang ginawa ni Yang Kai na naging dahilan ng pagiging solemna ng lahat sa Grand Hall. Nagdududa din na tumingin sa kanya si Yurumeng at ang kanyang mga sisters. May gateway sa mundong ito na tinatawag na No Return Pass. Biglang nagsalita si Yang Kai na tila walang kaugnayan. Maging ang mga core disciple ng Cave Heaven and Paradise ay hindi alam ang pagkakaroon nito. Ang mga kwalipikadong makaalam nito ay pawang mga elite na disipulo mula sa Cave Heavens at Paradises, pati na rin ang mga elder. Kamakailan ko lang din nalaman ang tungkol dito. Kapag tumawid ang isang tao sa No Return Pass, hindi na siya makakabalik. Higit pa sa mahusay na pass na ito ay isang larangan ng digmaan ng walang katapusang digmaan. Namangha ang mga tao, at nagtanong si Mauzi. Larangan ng digmaan. Anong klaseng larangan ng digmaan? Ang Black Ink Battlefield. Sumagot si Yang Kai sa malalim na boses. Napabuntong hininga ang lahat habang nakadilat ang bibig at mata. Bagamat ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang Black Ink Battlefield, sa narinig lang nilang pangalan, alam na nila na tiyak na hindi ito isang magandang lugar. Oo, gaya ng may isip mo, pinupuno ng mga hukbo ng Black Ink Clan ang Black Ink Battlefield na ito, at sinisikap nilang lusubin ang 3,000 mundo mula noong sinaunang panahon. Nais nilang gawing mga alipin at alagang hayop ang lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Ang Cave Heavens and Paradises ay umaako sa responsibilidad na bantayan ang 3,000 worlds at lahat ng kanilang pinakamalakas na masters ay nakatalaga doon upang labanan ang Black Ink clans. Ang mga Great Emperor ay naging malungkot, habang sina Mauzi, Huigo at ang iba pa ay natulala. Naiintindihan na ang mga Great Emperor ay hindi nakarinig ng Black Ink Battlefield, dahil hindi sila nakalabas sa Star Boundary sa loob ng maraming taon. Bukod pa rito, naka-advance pa lang sila sa Heaven Opening Realm ilang daang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, sina Mauzi, Huigo at ang iba pa ay mga veteranong Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman,
hindi pa nila narinig ang pagkakaroon ng Black Ink Battlefield at No Return Pass, na medyo hindi kapani-paniwala. Ang lahat ay napalingon kay Ku Huashang at Tao Lingwan na may pinakamataas na katayuan sa lahat ng naruroon. Sila ang core at elite disciples ng Yin Yang Cave Heaven, kaya tiyak na mas mauunawaan nila ang mga ganoong sikreto kaysa sa iba. Bahagyang tumango si Ku Huashang. Kinuha ng Honored Master si Senior Brother at Senior Sister para tumawid sa No Return Pass at sumali sa Black Ink Battlefield mahigit 300 taon na ang nakakaraan. Sa pagkakaalam ko, bawat ilang taon, ang bawat Cave Heaven at Paradise ay kailangang magpadala ng isang grupo ng mga tao sa Black Ink Battlefield upang mapunan ang mga pagkatalo ng attrition ng malaking digmaan. Hindi maisip ng karamihan kung gaano kalupit at kabanggas ang mga labanan sa Black Ink Battlefield na ang Cave Heavens at Paradises ay kailangang patuloy na magpadala ng mga reinforcement upang hawakan ang linya. Sinadya ng Cave Heavens and Paradises ang lahat ng impormasyon tungkol sa Black Ink Clan, kaya natural na hindi mo ito narinig. Banayad na paliwanag ni Yang Kai. Si Mao Zi at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag nang marinig ito. Kung hindi dahil sa insidente ng Black Territory, hindi talaga nila malalaman ang pagkakaroon ng Black Ink Clan. Kung hindi nila alam ang tungkol sa Black Ink Clan, kakaibang malaman ang tungkol sa Black Ink Battlefield at ang No Return Pass. Pero, ano ang kinalaman nito sa atin? Tanong ni Zuyu habang namumutla ang kanyang mukha. Walang saysay na sabihin ito ni Yang Kai nang walang dahilan, lalo na pagkatapos ng mahusay na pakikipaglaban sa makapangyarihang Black Ink Master ay katatapos lang. Kaya, halatang may iba pang namumuo sa likod ng mga eksena. Sa totoo lang, hindi naman gaanong mahalaga. Sa buong panahon, ang Masters ng Cave Heavens and Paradises ay nakipaglaban sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield upang mapangalagaan ang kapayapaan ng 3,000 mundo. Bagaman napakalaki ng mga pagkalugi, walang naging mali sa hindi mabilang na mga edad. Kung walang nagbago, ang pattern na ito ay magpapatuloy sa mahabang panahon. Gayunpaman, binago ng labanan sa Black Territory ang lahat. Nakinig ng mabuti ang karamihan. Biglang nagtanong si Yang Kai. Alam mo ba kung gaano karaming masters mula sa Cave Heavens at Paradises ang namatay sa labanang ito? Lahat sila ay umiling, tanging ang ekspresyon lamang ni Ku Huashang ang naging seryoso habang iniulat niya. Sa labanang ito, ang Cave Heavens and Paradises ay nagtalaga ng higit sa 1,000 high-grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, 268 sa 7th grade at 5 sa 8th grade ang napatay. Bagamat opisyal na siya ay nagpakasal sa labas ng sect, siya ay isa pa ring core disciple ng Yin Yang Cave Heaven at may paraan upang malaman ang naturang impormasyon. Noong lumaban sila sa Black Ink Royal Lord, nag-deploy din ang Yin Yang Cave Heaven ng isang team ng mga masters na pinamumunuan ng isang 8th grade ancestor. Mula sa ancestor na ito nalaman ni Ku Huashang ang mga detalye. Nang marinig ang numerong ito, nagulat ang mga tao. Alam nila na sa labanang ito, maraming high-grade masters mula sa Cave Heavens and Paradises ang nahulog, ngunit hindi nila inaasahan na napakaraming namatay. 268 7th grade at 5 8th grade ang napatay. Ang mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters na iyon ay itinuturing na isa sa pinakamalakas sa buong 3,000 mundo. Napakabangis ng Black Ink Clan. Hindi makapaniwalang bulalas ng Martial Beast Great Emperor. Ang Black Ink Master na nakulong sa Black Territory ay pambihira. Ang Black Ink Royal Lord sa kanilang peak ay maihahambing sa isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Kung hindi dahil sa mga taon ng pagkakakulong na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang lakas, maaaring hindi namin siya mapatay. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ng karamihan, ngunit nagtataka pa rin sa Black Ink Royal Lord na kapantay ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, isang void corridor ang lumitaw kung saan siya nahulog. Ang mga tao ay tumitig sa hindi makapaniwala. Sumimangot si Zhang Wuhen at pagkatapos ay nagtanong. Saan kumukonekta ang void corridor na iyon? Umiling si Yang Kai. Hindi ko alam kung tiyak, ngunit maaari lamang nating ipagpalagay ang pinakamasama. The Black Ink Battlefield. May mahinang bamulong. Kung iyon ang kaso, maaaring maging seryoso ang mga bagay. Malamang. Tumango si Yang Kai. Maaari lang nating ipagpalagay na ang Void Corridor ay konektado sa Black Ink Battlefield. Sa ngayon, ang Void Corridor ay tinatakan pa rin ng isang sinaunang kapangyarihan ngunit ang selyong iyon ay unti-unting nawawala at tuluyang mawawala sa maikling pagkakasunod-sunod. Kapag nangyari iyon, matutuklasan ng Black Ink Clan ang Void Corridor at lusubin ang 3,000 mundo. Ang mga kahihinatnan ay magiging sakuna.
Huminto si Yang Kai para hayaang matuno ng mga tao ang balita, at pagkatapos ay mabilis na sinabi. Kailangan kong pumasok sa Void Corridor upang muling selyuhan ito. Ito ang tanging paraan para maiwasan ang sakuna. Si Yuru Meng ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Bakit kailangan mong pumunta? Hindi ba't maraming master sa Cave Heavens and Paradises? Bakit wala silang ginagawa tungkol dito? Bakit kailangang ikaw? Ano ang ibig sabihin nito? Tumawa ng mapait si Yang Kai at sinabing. Hindi nila ako pinapanta. Ako ang nag-volunteer. Binasag ni Yuru Meng ang armrest ng kanyang upuan at sumigaw. Sa tingin ko gusto mong maging balo kaming magkapatid. Ru Meng. Nakita ni Yang Zhou ang galit na galit ni Yuru Meng at mabilis na sumingit. Si Big Brother ay itinuturing na ngayon na pinuno ng pamilya. Nakakawalang galang ang pagsigaw mo, lalo na kapag napakaraming tao dito sa Grand Hall. Kahit na gusto mong pag-usapan ang mga personal na bagay kay Big Brother, dapat mong gawin ito ng pribado. Ako ang may mali na tanungin ito. Galit na galit si Yuru Meng at itinuro ang kanyang daliri kay Yang Kai. Ilang panganib sa buhay at kamatayan ang kinuha ng Big Brother mo sa paglipas ng mga taon. Nang hindi man lang binanggit ang mga bagay mula sa malayong nakaraan, hindi ba't sinundan niya kamakailan ang isang giant spirit god sa Chaotic Dead Territory? Ito ba ay lugar na pinupuntahan ng mga ordinaryong tao? Kung si Mao Zi ay hindi pa buhay at maayos sa lahat ng oras na ito, paano natin malalaman na siya ay buhay pa? Nang tumakbo siya sa kulungan na iyon para tumira kasama ang Black Ink Master na iyon sa halagang 100, kinailangan din naming bumaling kay Mao Zi para lang malaman kung humihinga pa siya. Si Mao Zi ay mukhang walang magawa habang nakababa ang mga mata habang hinihimas ang kanyang ilong. Napakaraming pagsisikap at kahirapan para sa kanya upang makabalik ng buhay mula sa Chaotic Dead Territory, at pagkatapos ay makaligtas sa pagkakakulong kasama ang Black Ink Royal Lord na iyon. Ngayon gusto mong pumasok sa mapahamak na Void Corridor na iyon para selyuhan ito. May death wish ka ba? Mahina ang sagot ni Yang Kai. Ru Meng, mangyaring huwag magalit, ang pagselyo sa Void Corridor ay hindi naman delikado.